a chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Shoutout nga pala kay Mark Torres, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Si Shannon Sharpe at Skip Bayless ay laging dinidebate mga kaibigan ang patungkol dito kay LeBron James at kung ano man ang ginagawa nito sa NBA. During sa most recent edition ng Undisputed, ang iconic duo mga kaibigan ay nagdebate patungkol sa right foot injury na nakuha nitong ni LeBron kasama itong si Sharpe na halos mawala sa kanyang sarili mga kaibigan matapos sinabi nitong ni Bayless na peke ang nakuhang injury nitong ni LeBron at ito ay nagpapanggap lamang. Naayon pa nga kay Shannon Sharpe, bakit sa panahong merong mga iilang tao ang nagsasabing merong masamang nangyari dito kay LeBron James. Sinasabi nga raw nitong ni Bayless na ito ay hindi seryoso at nagpapanggap lamang. Ngunit walang araw itong ibang sinabi mga kaibigan. Sa panahong itong si Tom Brady ay sinabi rin ang iilang bagay. Para naman kay Bayless, ang kanyang naging sagot, siyang araw ay naniniwala dito kay Brady sa panahong inannounce nga niya at pinatunayan na totoo talagang merong nangyari sa kanya sa loob at sa labas ng field. Bago pa man sinabi ng veteran analyst mga kaibigan na ang katunayang ang injury nitong ni LeBron ay nananatiling hindi inihayag at tinanaw na isang fake lamang. Pagtatanggol pa nitong ni Shannon Sharpe mga kaibigan, hindi nga raw kakailanganin na sa bawat panahon kailangan mo itong i-address at ipaalam sa lahat nang sa gayon ang balitang ito ay magiging kapani-paniwala. Gayon pa man, ang updates patungkol dito sa sitwasyon nitong ni LeBron ay hindi nagpapakita ng kahit anumang promising para sa Los Angeles Lakers. Ang tinaguriang The King ay tila mawawala ng at least 2 linggo at dito'y nangangahulugan na magiging inactive nga ito mga kaibigan hanggang sa March 14. Itong si LeBron ay naglaro sa halos buong injuring ito para sa mga iilang buwan at sinusubukang mapapanatili ang team ng buhay sa playoff race. Ngayon naman, habang pinangunahan nga niya ang New York Lakers squad, iba na namang injury mga kaibigan ang tumama sa kanya. Ang Los Angeles Lakers ay mayroon pang tsansang makakapag-compete para sa play-in position, ngunit kakailanganin nga ng team ang mga iilang moves nang sa gayon mapa-improve nga nila ang level. Gayon pa rin, kakailanganin nga nila ang healthy LeBron James kung sakaling ang team ay magawa ang playoff, kung gusto nga nilang ma-challenge ang kahit anumang NBA team sa Western Conference. Malaking bagay pa rin itong si LeBron mga kaibigan dahil sa panahong nakuha nga niya ang injuring ito, siya ay nakakapag-average ng 29.5 points, 8.4 rebounds at 6.9 assists per game sa loob ng 47 duels at ang kanyang shooting ay nasa 50.1% mula sa field. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nakuwang injury nitong ni LeBron? Totoo nga kaya ang sinabi nitong ni Skip Bayless na peke ang injuring ito? Sa kanilang laban ngayon kontra sa Memphis Grizzlies, sila ay natalo mga kaibigan sa score na 109-121. At dito'y hindi naging sapat ang contribution nitong ni Lonnie Walker IV na mayroong 21 points at 4 rebounds, Anthony Davis na mayroong 28 points, 19 rebounds na mayroong 5 blocks. Laban kina Ja Morant na siyang pinangunahan ang Memphis na nagkaroon ng triple-double performance na mayroong 39 points, 10 rebounds, 10 assists at mayroong 2 steals. Sa kabilang banda naman, tila tanaw nga ngayon ng lahat mga kaibigan na ang kakailanganin lamang nitong ni James Wiseman nang sa gayon ay maibalik nga niya at buhayin ang karir sa NBA ay ang iwanan ang Golden State Warriors. Dahil ang former second overall pick ay naitala ang isa sa kanyang best game sa season laban sa Charlotte Hornets noong araw ng Martes na kung saan ito'y nakapagtapos ng 23 points at 7 rebounds. Sa nangyari, ang NBA fans mga kaibigan ay na-impress sa paglalaro nitong ni James Wiseman na kung saan ang lahat ay nag-react sa Twitter mula sa kanyang napakalaking gabi. Isa sa mga fan ang nagsabi na siya nga raw ngayon ay naging masaya dahil na-develop na nga raw itong si James Wiseman na walang pag-alinlangan. Meron ring isang fan ang nagsabi na itong si Steve Kerr nga raw ay hindi alam kung paano mag-develop ng talento. Siya nga raw lamang ay kayang ma-manage ang isang super team.
Meron ring isang fan mga kaibigan ang tinira ang Warriors dahil ang tanging problema nga raw ay nasa kupunan dahil ang lahat ay 3-pointers lamang ang laman sa ulo. Kailanman, hindi nga raw nila sinusubukan ang post. Isang bagay na ang sistema ng Warriors mga kaibigan ay ang naging tanging problema lamang at hindi itong si James Wiseman. Sa ngayon itong si Wiseman ay nasa isang sitwasyon mga kaibigan na siyang pinaka naaangkop sa kanya. Kakailanganin nitong maglaro sa isang kupunan na hindi nakaset ang win now mode na tulad na lamang ng Warriors. Kakailanganin nitong maglaro sa isang kupunan na hindi nakaset ang win now mode na tulad na lamang ng Warriors. Mula sa kanyang huling 4 na laban matapos ang trade, siya na nga ngayon ay nakakapag-average ng 13 points per game at 8 rebounds per game habang ang kanyang shooting ay napakataas na umabot sa 59% mula sa field. Ang lahat sa Pistons ay umaasa sa more production na may idadala sa batang si Wiseman. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa ipinapakita nitong ni James Wiseman kasama ang Detroit Pistons? Samantalang naging maganda naman ang laban sa pagitan ng Portland Trail Blazers at Golden State Warriors na kung saan ang team ng Golden State mga kaibigan ay nakumpleto nga nila ang comeback sa pagkapanalong ito sa score na 105-123. Sa Portland, nanguna sa puntos itong si Damian Lillard na mayroong 25 points, 3 rebounds, 7 assists na mayroong 3 steals. Sumunod naman itong si Jeremy Grant na mayroong 24 points, 5 rebounds, 3 assists na mayroong 1 steal. Ngunit hindi nga nila kinaya ang Golden State Warriors dahil 6 na players sa team na ito ay ang gumawa ng double figures. Kasama na nga rin dito itong si Jonathan Kuminga na mayroong 16 points at 3 rebounds. That was so well. Tried to switch it late and then Jeremy Grant fights over the top of Kuminga. This is one of those games where you see one of these high flyers jump at your own risk. Kevin Looney na mayroong 14 points, 7 rebounds, 2 assists. Draymond Green na siyang gumawa ng 12 points, 9 rebounds, 8 assists. Donte DiVincenzo na mayroong 21 points, 4 rebounds at 3 assists. Klay Thompson na mayroong 23 points, 8 rebounds, 4 assists na mayroong 1 steal. At Jordan Poole mga kaibigan na siyang nanguna sa puntos para sa pagkapanalong ito na mayroong 29 points, 5 rebounds at 6 assists. BMW Ultimate Performer Jordan Poole, 29 points, 4 assists, 4 rebounds. He started the parade inside. Just a different mindset in the second half for the whole Warriors. Ang mga players na ito ay binuhay ang crowd sa second half mga kaibigan na kung saan dito nga nila sinimulan ang kanilang comeback. Maging itong si Stephen Curry ay napasayaw sa tuwa mga kaibigan, ay napasayaw sa tuwa. Now, you have the lead. Can you finish it? 29 and Steph.